Ibang klase to, no? This time puti naman. Yan yung ating tinatawag na white variegata. Pakaswerte itong ating millionaire snake plants. At kung ito na nga yung ating white mansoniana, ito yung iniintay ko, ito yung pero mas consistent po ang mga ito, no? Pagdating sa mga pagpaparami, pagdi-displayan yung mga gamit like office table, sa inyong mga welcome area. Hello everyone, this is Sir Sinapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Marami na tayong natakal na videos about sa ating trending na millionaire snake plants, ano. Pero ngayong araw na ito, meron pa akong ibibida sa inyo na variety niya, no. At matutuwa kayo kasi kung nakita nyo yung variegated, yung kulay dilaw na ating millionaire snake plants, ibang klase to, no. This time puti naman. Yan yung ating tinatawag na white variegata na mansoniana snake plants or millionaire snake plants, or tinatawag din po siyang white Congo, no. Yan yung mga tawag sa kanya. Kaya naman samahan niyo na ako ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at nandito na naman tayo sa ating collections ng snake plants, ano, yung ating collection ng Sansevieria na ngayon ay tinatawag na ring Dracena, no, kasi yung mga snake plants po nilagay na sila sa lahi ng Dracena kasi alam niyo naman na mga Dracena napakagandang mag-absorb ng mga lason sa hangin, at ang ganda ng benefits niya dahil yung mga Dracena po talagang nagbubuga ng malakas na oxygen, ano, kaya inilipat sila sa ganyang pamilya. Anyways, pero tayo kilala pa rin natin sila as Sansevieria, kaya naman talagang nakatatak na sa atin yan, ano. At kung gamitin man natin yan, ganun din naman yun, technical lang naman, no. Pero anyways, pag-usapan natin yung trending na halaman ngayon, at magiging trending pa sa mga susunod na taon, ano, dahil daw po napakaswerte itong ating millionaire snake plants. At kung kayo'y laging nanonood sa aking YouTube channel, madalas natin tong pag-usapan at ipakita, no, dahil nga po ang dami-daming request sa atin at mga tanong about dito sa halamang ito, no. Usually po ito nagsisimula lang sa maliit, ano, pero pag lumaki po yung pinaka-bulb nila o yung ugat dun sa ilalim ng kanilang mga dahon, nakakapag-produce ng mas malaki pa na talaga namang plants, ano, na leaves, no. So for example, this one yung ating malaking-malaki ditong yan, whale pin, yan din ang tawag yan kasi hugis fin ng whale, ano, kaya tinagurian niyang whale pin, ano. Napakaganda nung kanyang simbolismo. Pasadahan natin uli para dun sa mga first time na manonood, yung pabilog na dahon, sumisimbolo ng pera, yung kanyang kulay na green, napakaswerte, pag-asa, at syempre yung pagdami niya is prosperity, no, and wealth. Kaya naman yan po yung swerte sa kanya, yung kanyang sinisimbolo, no. At before, ang tawag talaga sa kanya yung mga sinabi natin, pero mas nakilala siya ngayon at mas naging maugong yung pangalan nitong halaman na to nung tawagin siyang millionaire snake plants, no. At dahil nga po sa ganda niya, marami ang ngayon ay nagdidemand sa halamang ito, at humahanap na kagad yung dating hindi pinapansin na halaman, bigla pong talagang nag-boom, at ngayon ay nagkakataasan ng presyo, hinahanap na kung saan-saan. Minsan merong iba na neglect na yung kanilang mga halaman, pero ngayon binabalik na naman sa dati at hinahanap, ano, dahil nga po nagiging trending. So usually po ang mga snake plants may mga iba't ibang version or variety na tumutubo kapag halimbawang pinopropagate, ano. Unlike dito po sa Masoniana, sa whale pin, millionaire snake plants, halos pare-parehas yung forma, no, nung kanilang mga pagtubo.
Unlike po kasi nitong mga snake plants natin dito na yan, kapag tinanim mo, ibang form yung tutubo, ibang kulay. Pero mas consistent po ang mga ito, no, pagdating sa mga pagpaparami. Ito po multiple leaves, no. And ang tumubo sa kanya is ganun din. Pareho ng korte. Hindi katulad ng ibang snake plants na talagang iba yung forma. Pero ang nagkakaiba lang sa kanila, yun pong mga pleats, no, o yung mga guhit. Minsan nagkakaroon po ng pleats or pinaka-fold, no, sa kanilang dahon. Depende po kung saan siya umusbong, ano. Minsan kasi kapag halimbawang nagsisimula na pong mag-unfurl yung dahon nila, kapag meron pong mga nakasagabal dun sa gilid, yan po yung nagiging forma, naiipit, ano, kaya nagkakaroon ng mga guhit-guhit, no. And before, pinakita ko po sa inyo yung ating mga yan, ibang varieties naman, ano, ng ating millionaire snake plants. Ito pong variegated. At nakita nyo po yung kulay niya, no, may halong dilaw, no, at may guhit-guhit na dilaw dun sa kanyang mga dahon. Actually, kapag nanganganak po ang mga millionaire snake plants na variegata o variegated, meron pong naiiba na disenyo sa kanilang dahon. Actually, pare-pareho yung forma, nagkakaiba lang sa lapad, sa laki, katulad po nito. Tingnan natin yung iba't ibang klase ng ating variegated na snake plants, ano. Tingnan nyo, may iba't ibang laki yung kanilang yellow, may iba-ibang forma, kaya po nagiging parang original, no, or nag-iisang nilalang lang sila, no, kapag halimbawang medyo kakaiba yung inyong mga forma o variations, ano. Napakadaling alagaan ito, no. Mamaya i-discuss natin at pasasadahan, ano. Pero pakita ko muna sa inyo yung aking white variegata, no. Ito po siya. Ayan. Kulay puti naman po yung kanyang mga dahon, no. Ito po, tingnan nyo, pansinin nyo, puti naman po yung mga design, imbis na yellow katulad po ng mga ganito natin. Yan, yan, siya naman po kulay puti, no. Actually, isa po ito sa mga medyo matataas yung presyo din, ano. Kapag nag-variegated na po yung isang halaman, tumataas yung presyo niya. At the same time po, kapag puti pa yung variegations, mas mahal, ano. At ayan po, napakaganda ng white variegations, ano. Kung titingnan nyo, ito, dalawa na to, ganun din, parang sa ating mga yellow, pero nakakabuo sila ng ibang pattern. Kaya lang po, ang sinasabi ko, this one may affected din po sila kapag konti yung sunlight na nakukuha, kasi maaaring pumutla at maaari naman pong mag-green, no, or maaaring mag-yellow green ang kulay, ano. For example, this one, this is a white Manzoniana, kasi ang nanay niya rin po is white. Ayan, no, yung pinagputulan natin before ay white Manzoniana, no. Pero ang tumutubo po sa kanya is ganito, white pa rin naman po siya, kaya lang nahaluan na ng konting yellowish. Minsan sa araw po yung dahilan, ano, kasi iba rin po siya dito, no. Yan, no, kita nyo, dilaw na dilaw. Pero ito naman po may pagka white, pero mababanaag dun sa pinakadulo niya, may halong yellow, ano. Pero this is a white millionaire snake plants pa din po, ano. Actually, ayan po, meron na tayong papalabas na isa, no. Anak naman po niya yan. And ito naman yung pinaparami ko ngayon, kasi dito medyo marami na sila. And this time, yung mga puti naman po na variegations, ano. Yung kung ang gold daw po, yung yellowish ay sumisimbolo doon sa ginto, ano, na simbolismo. Ito naman daw pong puti ay sumisimbolo sa purity, no. Bukod po sa swerteng maibibigay niya is talaga ng mga peace and purity yung kanyang sinisimbolo, no. Kaya maganda rin po yung simbolismo nitong mga puting millionaire snake plants. Actually, naglagay ako nito dun sa table, kaya lang sabi ko nga sa inyo, kapag halimbawang walang araw, medyo naapektuhan. Tara, puntahan natin at tingnan. Ito yung aking white Manzoniana, anak na rin yan
Before sobrang puti nung kulay niya, no, pero nung nilagay natin dito sa lesser light, no, pero bright area din naman siya, kaya absorb siya, medyo nagkaroon ng pagka green, no, yung kanyang pinaka white, ano, kaya tuloy nagmumukhang yellow green yung kanyang kulay. Pero eto, meron tong baby na, no, bata pa to. Nung nilipat natin yan, yung ugat niyan meron ng pasuloy, kaya lang sa ngayon hindi pa lumalabas. Hindi ko alam kung bakit nauudlot, siguro hindi pa ganun ka matured, ano, at feeling ko lalabas na rin yan sa mga susunod na panahon. Pero gandang ganda ako kasi ito talagang nagdadagdag ng attraction, ano, sa mga pagdi-displayan yung mga gamit like office table, sa inyong mga welcome area. Maganda po siyang i-display, ano, at kakaiba po yung kanyang itsura. So eto na nga yung ating white Manzoniana. Ito yung iniintay ko, ito yung mga anak itong mother plant ko na to, and excited ako na yan, ito yung mga anak, ano, dahil gusto ko makita kung ano yung magiging itsura yung kanyang babies, ano. Pero so far wala pa ako nakikitang kahit na anong bakas ng sulo yan, no. Pasadahan natin yung pag-aalaga, mabilis lang para sa mga bagong nanonood. Ito po, sabi ko sa inyo, kailangan lang fast draining na potting mix, yung mga ganito, oh, mabubuhangin, tas buhaghag, ano. Mararamdaman nyo naman yan pag salat nyo ng lupa nyo, kailangan buhaghag, ano, kasi kapag ito po ay talagang nababad yung roots, talagang magkakaroon ng pagkabulok, ano. Kailangan po mabilis matuyo yung lupa. Pagdilig po ninyo, kailangan po tuyo na yung lupa bago magdilig, ano. Wag na wag magdidilig kapag basa pa yung lupa. Yan po yung pinagmumula ng fungus. Kapag basa lagi ang lupa, madali pong kumalat yung fungus, ano. Ano ba ang senyales ng overwatering at pagkalat ng fungus? Makita nyo po, meron pong mga basa-basa na manilaw-nilaw, malambot-lambot, no, doon sa inyong mga dahon ng inyong mga halaman. At kapag halimbawa po yan ay talagang kumalat, ano, at hindi natanggal, maaari pong mamatay yung inyong mga halaman. When it comes to sunlight, low light conditions, pwede po sa kanya, pero mas maganda po kung bright area yung inyong paglalagyan, ano, para mapanatili yung ganda ng kulay ng kanyang mga dahon at yung variegations niya, no. Pag sa green naman po, medyo matatag yan, ano, kasi mas maraming chlorophyll, mas okay siya na hindi maarawan, mas matibay. Kailangan lang po yung enough na sunlight na tinatawag, ano, para po mas maganda at mas healthy yung plants nyo. And ayan lang po yung ating mga talagang basic na care tips para po sa halamang ito. Balikan na lang po yung ating mga video about propagations, no, para po updated kayo, no, do sa ating mga ginagawang vlogs about sa pag-aalaga at pagpapadaming nitong ating millionaire snake plants. So ayan mga ka-MPP, napanood nyo na po yung ating video about sa ating millionaire snake plants, white variegations o white variegata, na talaga namang napakaganda, no. Meron na ba kayo ng halamang yan? Comment nyo lang po kung meron na kayo, no. Kung wala pa, tingin-tingin kayo, no. Medyo mahal nga lang, ano, yung ngayon yung mga presyo ng ganitong halaman dahil nga nagiging trending, ano. At ayan, thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet-bet nyo po gantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dairy Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.